Tawagin mo na lamang ako bilang nursing. I am in my late 30s at kasalukuyang associate manager ng isang traveling agency sa Mandaluyong. May asawa na ako at isang anak na may cerebral palsy. Pero hindi ako magkukwento tungkol sa buhay pamilya ko lalo na sa pagkakaroon ko ng anak na may sakit. Isesentro ko na lamang papadudot ang aking kwento a few years back, just before my marriage. Papadudot involved sa sulat ko si Vicente. Hindi naman siya magagalit kung ikukwento ko sa inyo ang aming naging love story. I met him at the bar nang ipakilala siya ng aking kapatid na si Dayan. Boyfriend si Vicente ng kapatid ko. Pero nagkalabuan din silang dalawa at sa akin na ibaling ni Vicente ang kanyang atensyon. Ngunit palagi ko siyang iniiwasan dahil ayaw kong maging bad shot sa aking kapatid. Narsing, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Bakit parang ayaw mo akong makita? Tanong niya sa akin isang maulan na araw. Nakahalata na kasi siya na nilalayuan ko siya for some reason. Vicente, wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nahihiya lang kasi ako. Kunwari sabi ko na lamang noon sa kanya. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo. Malungkot niyang sabi sa akin. Kakaibiganin mo ako for what? Anong rason? Baka naman may iba ka pang motibo. Bukod dyan. Diretsa ko sa kanya. Samantala, nagbuntong hininga naman si Vicente bago nagpatuloy. Okay, fine. What if I tell you na gusto kong manligaw sa iyo? Ano naman ang nakita mo sa akin at gusto mo akong ligawan? Come on, marami ang nagsasabing kamukha ko raw si Betty La Fea. Hindi sa minamaliit ko ang sarili ko, Papa Dudot, pero alam kong hindi ako kagandahan. Isa akong nerd na may braces sa ngipin at wala sa radar ng mga lalaki dahil sa aking old-fashioned na pananamit. Wala akong pakialam kahit kamukha mo pa si Betty La Fea. Basta gusto kitang ligawan. Narsing, ikaw na ang perpekto para sa akin. At saka nanliligaw ako sa iyo kasi mahal kita. Pag-amin ni Vicente sa akin. Hindi ako kumibo sa kanya dahil napapaisip ako noon kung dapat ko ba siyang paniwalaan o hindi. May gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Dayan. Nung una, tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo pero alam mo ba? Simula nung mag-break kami ng kapatid mo doon ko na-realize kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Narsing. Maniwala ka. Pangungumbinsi pa sa akin ni Vicente. Hindi ulit ako naka-imik dahil sobra akong speechless sa mga sinabi sa akin ni Vicente. Sana maramdaman mo kung gaano ako kasincere sa iyo. Dagdag pa niya. Kaso Vicente, si Dayane mahal ka pa rin ng kapatid ko. Ayaw ko namang agawin ka sa kanya. Ayaw ko mag-away kaming dalawa ng dahil lang sa iyo. Ayaw ko masira ang relasyon naming magkapatid at saka parang lumalabas na panakip butas lang ako since wala pang isang buwan simula nang maghiwalay kayo. Nasa na ang 3-month rule? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Siguro kakahiwalay pa lang namin ni Dayan pero hindi ka panakip butas lang. Actually, I was hoping na maghihiwalay kami ni Dayan kasi ikaw nga ang mahal ko. Pag-amin pa ni Vicente sa akin. So ako pala ang may kasalanan kaya kayo naghiwalay ng kapatid ko? Nakaramdam ako ng kaunting guilt nang ma-realize ko yon. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na sagutin mo kagad ako. Kahit na maghintay pa ako ng forever gagawin ko. Sagutin mo lang ako. Pakiusap niya sa akin bago ako nagpasyang ayain na siyang umuwi. Nag-volunteer naman siyang ihatid ako sa bahay namin. Pumayag naman ako. Isa sa mga gusto ko kay Vicente ay ang pagiging gentleman niya. Kahit na sabihing may pagkamayabang siya. I always feel his chivalry kapag magkasama kaming dalawa. And I know hindi lang siya pakitang tao dahil marami talagang nagsasabi na maginoo talaga ang lalaking yon. He came from a well-known family at mga politicians pa sila. Hindi naman siya super kagwapuhan pero meron siyang charm
na wala sa mga sikat na artista ngayon. Also, Vicente is one hot guy. At nung mga panahong yon ay maraming babae ang gustong makuha siya. Anyway, hindi nagtagal ang panliligaw ni Vicente sa akin dahil sinagot ko rin naman siya kaagad. Okay namang boyfriend si Vicente at naging masaya naman ako sa feeling niya. Yun nga lang ay hindi ako natahimik noon dahil merong isang lalaki na porsigidong manggulo sa relasyon namin ni Vicente at yon ay si Rufo. Rufo? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. Kanina pa ako naghihintay rito sa labas ng bahay. Nagtago lang ako saglit nang dumating kayo ng boyfriend mo. May halong pagtatampong sabi niya sa akin. Ay naku Rufo, totoo talaga ang kasabihan na jealousy could kill. Hulaan ko. Siguro habang nandito si Vicente kanina parang sinasaksak mo na siya sa mga tingin mo. Natatawa lamang ako nang sinabi ko yon sa kanya. Oo tama ka, nagsiselos ako nursing. Gusto kong patayin ng lalaking yun kanina. Grabe kayong maghalikan ng lalaking yun. Parang matatanggal na yung labi mo dun. Doon ko nakitang nagalit si Rufo na isa sa mga kaibigan ko na may lihim na pagtingin sa akin. Teka, ano namang masama kung halikan niya ako? Boyfriend ko naman si Vicente. Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang kahalikan mo at hindi siya. Git niya sa akin. Nagulat naman ako sa mga sinabi niya. Pero dinaan ko na lamang yon sa biro. Nagpatuloy si Rufo sa pagsasalita. Huwag kang ang tumawa dyan. Ako dapat ang boyfriend mo at hindi ang lalaking yon narsing. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na makitang may kahalikang ibang lalaki yung babaeng pinakamamahal ko? Isa sa mga characteristics ni Rufo ay diretsahan siya papadudot. Kapag may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kapag gusto niya ang isang babae ay sasabihin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Tulad na lamang ngayon. Rufo please, stop it. May boyfriend na ako at ayaw ko nang masira pa ang relasyon ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya. Pero sa halip na magsalita ay bigla na lamang niya akong hinalikan. Nung una ay nakuha ko pang pumalag pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko. Besides ay bumigay din ako kinalaunan sa hindi malamang kadahilanan. Para bang nagustuhan ko ang mga halik ni Rufo. I'm sorry Rufo pero mahal ko si Vicente. Ang sabi ko na lamang sa kanya matapos akong makaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya. Dahil itanggi ko man o hindi ay meron ding puwang si Rufo sa aking puso. Kumbaga silang dalawa ang naghahati ng aking puso. Hindi ako naniniwala. Alam kong mas mahal mo ko, wika ni Rufo sa akin. Namutla ako dahil nahalata niya ang aking totoong nararamdaman. Please Rufo, enough. Maayos sana ang buhay namin ni Vicente kaso bigla kang pumasok sa eksena. May paninising sabi ko sa kanya. So parang sinisisi mo pa ako? Nasasaktang tanong niya sa akin. Huwag mo nang guluhin pa ang pag-iisip ko please. Demand ko sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya na akong umalis at iwan siya. Papadudot kung i-describe si Rufo in one word, I would say aggressive. Agresibo siya na agawin ako noon mula sa boyfriend ko. Rufo is madly in love with me and he will do everything para lamang mapatunayan niya sa akin na he's worthy to be loved than Vicente. Nagmula si Rufo sa isang buena familia pero hindi siya katulad ni Vicente na ultimate charmer. Hindi siya kagwapuhan pero hindi naman siya pangit. Besides ay marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa akin kasi hindi naman ako sobrang kagandahan. Anyway, dahil sa pagiging aggressive ni Rufo at sa pagmamahal niya sa akin, nang walang kapalit ay unti-unting nagbago ang nilalaman ng puso ko. May mga hinahanap ako kay Vicente na hindi ko makita sa kanya and unfortunately ay nakita ko kay Rufo yon. With that, I started to love Rufo at natuto akong mangaliwa sa boyfriend ko. Yes, naging two-timer ako. Namangka sa dalawang ilog pero hindi rin nagtagal ay kinailangan ko ding mamili at gumawa ng desisyon kung sino sa dalawang mamahalin ko at ang pakakawalan ko. Hanggang isang araw
inakala kong naliwanagan na ako sa aking totoong nararamdaman. Patawarin mo sana ako pero gusto ko nang makipag-break sa'yo. Yun ang sinabi ko noon kay Vicente na halatang gulat na gulat sa mga sinabi ko. Ano, nursing naman eh. Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Nursing naman, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nanlulumong sagot sa akin ang aking boyfriend. Vicente, sorry pero I just realized that our relationship isn't working. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat tapos sasabihin mo lang na hindi nagwo-work ang relationship natin? That's ridiculous. Protesta niya. Si Rufo ba? Siya bang dahilan kaya gusto mong makipag-break sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil guilty rin naman ako at ayaw ko nang madagdagan pa ang kirot na nararamdaman ni Vicente ng mga sandaling yon. Nung isang buwan, nakita ko kayo ni Rufo na magkasama. Masayang masaya ka na kasama siya. Ang sweet nyo ngang dalawa eh. Nagselos ako noon, nursing. Gusto ko kayong lusubin lalo na ang lalaking yon pero nanghina ang loob ko. Hindi ko yun sinasabi sa iyo kasi natatakot ako magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Tiniis ko yun, nursing. Tiniis ko ang sakit, nagpakatanga ako. Kasi hinayaan kitang lukohin ako. Nagbulag-bulagan na lang ako. Ginawa ko yun, nursing, kasi ayaw kitang masaktan. Paglalahad ni Vicente sa akin. Inusig naman ako ng aking konsensya pero kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ko naman sinabi sa iyo na gawin mo yun sa akin. Ang hirap kasi sa iyo, masyado kang mabait. Yan ang ayaw ko sa iyo. Hindi kasi tayo bagay kasi gwapo ka at pangit ako. Mabait ka habang walang hiya naman ako. Vicente, naiintindihan mo ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Ayaw ko sa ugali at sa itsura mo kasi nanliliit ako sa sarili ko. Nilalait ako ng mga tao kasi may boyfriend akong alangan sa akin. Si Rufo, bagay kami. Kasi pareho kami. Kaya nga mas pinili ko siya kesa sayo. Katwiran ko sa kanya. I'm sorry Vicente but my decision is final. I want a breakup. Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago kami tuluyang nagkahiwalay. At mas pinili ko nga si Rufo, siyang pinili ko kasi yon ang sinasabi noon ng puso ko. Iniwan ko si Vicente kahit na deep inside ay may puwang pa rin siya sa aking puso. I just hope that eventually ay makakalimutan ko rin si Vicente. Pero hindi yon ang nangyari. Sinasabi kasi ng puso ko na si Vicente ang mahal ko pero ang isipan ko ay sinasabing I should stay with Rufo. Sinunod ko ang isipan ko pero hindi ko alam na ganon pala kasakit kapag sinunod mo ang utak mo. Dahil sa ginawa ko, Papa Dudut, yes, I admit, I'm a fool. Isa akong tanga, isa akong malaking pagkatanga-tanga. Papa Dudut, nakisama ako kay Rufo ng mahigit 5 taon kahit na si Vicente ang nilalaman ng puso ko. Mahal ko rin naman si Rufo in all fairness pero kasi iba yung nararamdaman ko para kay Vicente. Kumbaga special yung ex-boyfriend ko but I decided to keep my real feelings private. Kasi ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba. Pilit ko na lamang minahal si Rufo at sa hinahaba-haba ng relasyon namin ay nagplano na kami para magpakasal. Papa Dudut, okay na sana ang lahat at tanggap ko na si Rufo ang mapapangasawa ko pero isang gabi sa isang party ay muling nagsalubong ang landas namin ni Vicente. Siyempre nagkaroon kami ng awkwardness at talagang umiwas ako noon sa kanya. Nakahalata sa amin ng ilang friends namin at maski si Rufo ay napansin yon. Pero pinanindigan ko yon basta lumayo ako kay Vicente kahit pa maging issue yon. You look amazing tonight, Narasing. In all fairness, hindi na Betty La Fea ang peg mo ngayon. Biglang lapit at kausap sa akin ni Vicente. Hindi na ako makaiwas dahil kasama ko noon ang ilang close friends ko at ayaw ko ring maparatangang suplada. Time has changed, Vicente. Ikaw nga malaki din ang pinagbago mo. Nasa na yung Vicente na hunky daredevil? Medyo lumaki ka, biro pa ni Rufo sa kanya. Napansin kong medyo nawala ang saya ni Vicente sa sinabing yun ni Rufo pero sumakay na lamang siya. Well, sagana kasi sa luxuries eh.
Mayaman pagmamalaki pa ni Vicente. By the way, ikakasal na pala kami ni Narsing this month. Masayang balita pa ni Rufo sa ex-boyfriend ko. Really? That's nice, congratulations. Bati sa amin ni Vicente but deep inside ramdam kong hindi siya masaya sa balitang yon. Invite ka namin sa kasal namin ha, and we hope na magpaunla ka sa invitation namin. Dagdag pa ni Rufo. Titingnan ko, pero hindi ko may papangako yon. Yun lamang ang sagot ni Vicente. Mamayang kaunti ay tinawag na ng isa kong kaibigan si Rufo kaya umalis muna siya ng saglit. Bala ko rin sanang lumayo na pero nakahalata si Vicente at pinigilan niya ako. Kanino ko pang napapansin na iniiwasan mo ako? Diretsa sa akin ang ex ko. Walang dahilan para iwasan ka, kunwari tanggi ko sa kanya. At saka wala nang dahilan para mag-usap tayong dalawa, ang sabi ko pa sa kanya. Bakit, nakukonsensya ka pa rin ba hanggang ngayon? Dahil sa ginawa mong panluloko sa akin dati? Diretsa niya sa akin. Forget it, Vicente. Matagal na yun. Protesta ko sa kanya. Ikaw ang hindi makalimot, Narsing. Actually, ako dapat ang umiwas sa'yo. Ako dapat ang bitter kasi ako yung naloko. Pero hindi I'm here talking to you in a casual way. Wika pa niya sa akin. Kung nakalimot ka na, then leave me alone. Bulong ko sa kanya. Ayaw ko kasing gumawa ng iskandalo. Hanggang ngayon pa rin ba iisip bata ka pa rin? Hindi ka pa rin nagbago, Narsing. Natatawa tila nangiinsultong sabi niya sa akin. Wait, I'll give you something. There you go. Business card? Anong gagawin ko dito? Sarkastikong tanong ko sa kanya habang tinitingnan ko ang nakasulat doon. Itago mo yan. Don't hesitate to call me. Hihintayin ko ang tawag mo, Narsing. Sabi niya sa akin sabay talikod. Samantala imbis na itapon ay ewan ko ba kung bakit tinago ko pa ang calling card na ibinigay niya sa akin. And 2 days after ng party na yon ay naisipan ko siyang kumustahin. Papadudot, that started our communication. Sinekreto ko syempre yon kay Rufo. Anyway, halos araw-araw ay tinatawagan ako ni Vicente para mangumusta. Mangulit at minsan ay para magpayo. He's more than a friend. At sa madalas naming pagkikita at pag-uusap ng palihim ay mas tumindi ang pagmamahal ko sa kanya. Until one day, nagising na lamang ako na si Vicente na ang gusto kong makasama over Rufo. At yun din ang naging mitya para mangaliwa ulit ako. Pero papadudot, nakonsensya din ako kinalaunan. Naipit ako sa dalawang nag-uumpog ang mga bato. Hindi ako makapag-decide kung itutuloy ko ba ang pagpapakasal kay Rufo or iiwanan na siya para sumama kay Vicente. Yes, I'm in love with Vicente pero hindi ko magawang hiwalayan si Rufo dahil ayaw kong mapahiya at maiskandalo ang kanya-kanya naming pamilya tulad ng nangyari sa kaibigan namin. Papadudot, it was confusing that time. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kaya isang araw, exactly 1 month na lang at ikakasal ka na kay Rufo. Balungkot na wika sa akin ni Vicente habang kausap ko siya noon sa phone. Yun nga tipid kong sagot. Aaminin kong nagkaroon ako ng second thought kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal kay Rufo. Hindi ka ba masaya? Panunubok pa sa akin ni Vicente. Parang hindi pa ako handa, tipid kong sagot sa ex-boyfriend ko. Kung ganun huwag kang magpakasal. Narsing, kaya ka ba hindi handa kasi naguguluhan ka kung mahal mo ba talaga si Rufo? Muling panunubok niya sa akin. Vicente, paano kung sabihin ko sa iyo na mahal pa rin kita? Anong magiging reaksyon mo? Ako naman ang nagtanong sa kanya, revealing my true feelings for him. I really knew it. Halata sa boses ni Vicente na hindi na siya nagulat sa ipinagtapat ko. Sa totoo lang ay naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Actually, for 5 long years ay hindi naman kita nakakalimutan. Yes, my mind tells me that I should love Rufo. But my heart tells me that I should love you instead of him. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. My heart or my mind? Tanong ko pa sa kanya. Siyempre sundin mo yung puso mo. Payo pa niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita. Alam kong malitong nararamdaman ko, Vicente. Kasi ikakasal na ako.
1 month from now. Pero kasi hindi ko makontrol ang sarili ko na mahalin ka. What should I do? Mahalin mo ko, Narsing. Just love me. Diretsang sagot niya sa akin. Ginawa mong komplikado ang buhay ko, Vicente. Naguguluhan kong sabi sa kanya. Hindi magiging komplikado ang buhay mo kung hindi mo lang ako niloko dati. Aniya. Well, tama naman siya. Pinagsisisihan ko na yun, Vicente. Naiiyak kong wika sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Rufo? Seryosong tanong ni Vicente sa akin. That time, hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Vicente. Hindi ko pa alam. Magkita tayo sa linggo. Tutulungan kitang makapagdesisyon. Suhestyon niya sa akin. Agad naman akong pumayag. Papadudot, hindi na ako halos makatulog pagkatapos noon. I also rejected all the calls came from Rufo para makapag-isip-isip ako. Pero labis akong naguluhan. My heart tells me that I should go with Vicente. But my mind is telling me that I should stay with Rufo and marry him. Sinasabi rin ng utak ko na piliin ko si Rufo. Dahil kapag iniwan ko siya ay mag-iiwan ako ng kahihiyan sa lahat at kamumuhian ako ng lahat, lalo na ang pamilya ko na nakasalalay ang reputasyon. Kaya papadudot, isang desisyon ang aking ginawa. Vicente, I'm sorry, nakapag-desisyon na ako. Malungkot na sabi ko sa kanya. At yun ay ang sumama kay Rufo at ituloy ang kasal ninyo, tama ba ako? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. Narsing, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? He tried to seduce me pero desidido na talaga ako. Kahit pa deep inside ay ramdam kong labag yon sa kalooban ko. Si Rufo ang mahal ko, insist ko sa kanya. Hindi ako naniniwala, nararamdaman kong ako ang mahal mo at hindi siya. Narsing, please. Huwag mong piliin ang isang taong alam mo sa sarili mo na hindi mo mahal. Mali ka ng desisyon. At kapag tinuloy mo yan, ikaw din ang kawawa. Mag-isip ka nga, Narsing. Sabi niya sa akin habang hindi niya maitago ang frustration. Oo, mahal kita pero ginagawa ko lang ang tama. Agad siyang nagprotesta sa sinabi ko. Nasaan ang tama doon, Narsing? Mali yung nagawa mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sige, pakasalan mo si Rufo. But what if dumating ang araw na ma-realize mo na hindi siya ang gusto mong makasama? It's already too late to back out. Yung gagawin mong desisyon na pagpapakasal kay Rufo habang buhay mong pasanin yan. So why sacrifice yourself? Hanggat hindi pa huli ang lahat, Narsing, itama mo na ang lahat. Gulong-gulo noon ang isipan ko, papadudot. Siguro nga ay mahal kita pero mahal ko rin si Rufo. At siya ang gusto kong pakasalan. Kapag asawa ko na siya, I'm sure na makakalimutan na rin kita. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ngayon kung dumating ang araw na pagsisihan ko tong ginawa kong desisyon, so be it. Basta ang alam ko sa ngayon ay si Rufo ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Yun ang sabi ko kay Vicente. Then go ahead. Pakasalan mo si Rufo. Sana lang talaga ay hindi maging miserable ang buhay mo sa gagawin mong yan. Sana'y huwag kang lumabas na tanga. Tila may pananakot na wika ni Vicente sa akin. Buhay ko to, Vicente. Lumabas man akong tanga sa huli, kagustuhan ko na yon. Wika ko na lamang. Samantala'y nagbuntong hininga na lamang si Vicente. Narsing, thank you for being part of my life. Salamat sa pagmamahal, sama ng loob, frustration, galit at kawalan ng pag-asa na binigay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Bye and see you again. Yon ang makahulugang huling pangungusap na binitawan ni Vicente sa akin. And yes, papadudot, mas pinili ko nga si Rufo. Nagpakasal kami at nagkaroon nga kami ng isang anak na may cerebral palsy. But I'm not happy with my marriage. Hanggang ngayon ay may regrets pa rin ako sa naging desisyon ko. I still love Vicente until now. O aaminin kong mali ang ginawa ko at walang ibang sisisihin sa nangyayari sa akin kundi ang sarili ko. Papadudot, sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakatakas sa buhay na pinili ko. Bahala na siguro ang tadhana para sa akin.
Papa Dudut, hindi ako natatakot na sabihin sa madla ang istorya ng buhay ko. Maski ang asawa kong si Rufo ay alam ito. Actually, we're already separated pero paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami for the sake of our child. This is the story that I want to share with you. Kung may moral lesson man ito, kayo na lang ang magbigay kasi on process pa rin ang paghahanap ko ng moral lesson sa nangyari sa buhay ko. Sana po ay mapili po ninyong i-upload ang kwento kong ito. Muli maraming salamat, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Narcy. Magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Solid listener po ako ng Papa Dudut Stories kahit na nasa trabaho pa ako. Kahit na bawal ay patuloy pa rin po akong nakikinig sa inyo gamit ang headset ko. Siya nga pala ako si Jezebel, 37 years old na sa ngayon, taga Tondo, Manila at isang lesbian. Samantala'y naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang naranasan ko na pag-ibig. Sisimulan ko po ang kwento ko noong nakapagtrabaho ako sa isang bar noong 2016. Waitress ako noon sa isang beer house kung saan, Papa Dudut, ay maraming GRO sa paligid na nagbibigay ng aliw sa mga kliyente. At isa sa pumukaw ng atensyon ko ay si Colleen. Masasabi kong si Colleen ang pinakamaganda sa lahat ng GRO sa bar na yon. At hindi ko maiwasan ang humanga sa kanya. Sa kabilang banda dahil sa paghanga ay nilapitan ko siya at kinausap. At doon na nagsimulang makulay naming pagkakaibigan na nagbigay daan para mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Samantala isang gabi sa bar, as usual, ay maraming mga parokyano ang naroon para maghanap ng panandaliang aliw. Siyempre tulad ng dati, ay matinding pagod sa trabaho ang kaharapin namin. Pero hindi ko yon alintana dahil nakatitig lamang ako noon kay Colleen habang natatanaw kong inaaliw niya ang isang kliyente. Ang tindi ng grupo na yun hindi lang sila matinik sa mga babae, matinik din sila pagdating sa inuman. Ang daming bote na ng beer ang sinerve natin sa kanila. Pagtawag ng atensyon ni Jemverlyn sa akin, isa sa mga kasama kong waiter na lesbian din. Pero alerto tayo, Jezebel. Baka may manggulo sa kanila dahil sa sobrang kalasingan. Jezebel, uy, akala ko may kinakausap ako. Yun pala may tinitingnan ka sa malayo. Uy, wika niya sa akin na may kasama pang tapik dahil wala sa kanya ang atensyon ko. Oh, sabi ko noon habang napabaling ako sa kanya. Sino ba yung tinitingnan mo dyan Si Colleen na naman ba? Usisa niya sa akin. Tumango lamang ako sa kanya bilang sagot. Mukhang enjoy na enjoy siya dun sa ka-table niyang pulis. Ang ganda niya, no? Alam kong malaki din ang paghanga ni Jemverlyn kay Colleen. Well, iba talaga ang hatak ni Colleen sa mga lesbianang tulad namin. Oo nga, ang ganda niya. Pagsang-ayon ko. Habang hindi ko inaalisan ang tingin ng paborito kong GRO. Sa lahat ng mga GRO dito si Colleen yung masasabi kong pinakamaganda sa lahat. Maputi, tama lang ang tangkad, matangos ang ilong, maganda ang pilik mata, at saka ang sexy. Grabe tol, kung hindi ko lang karelasyon si Amika siya ang pupuntiryahin ko. Sabi pa ng tomboy na may kilalang reputasyon na pagiging babaera. Lahat naman yata tayo kasama na yung mga lalaking waiter humahanga sa kanya. Sabi ko na lamang sa aking kaibigan at katrabaho. Pero Jezebel, napapansin ko sobrang close ninyong dalawa. Nililigawan mo ba si Colleen? Patuloy sa pag-uusisa ni Jemverlyn. Naku hindi, pagtanggi ko. Pero alam ko na deep inside, nangihinayang talaga ako na hindi ko nililigawan si Colleen. Pero may gusto ka sa kanya? Usisa pa ni Jemverlyn sa akin. Oo Ate Jemverlyn,
May gusto nga ako sa kanya pero hindi ko masabi-sabi sa kanya. Nahihiya kasi ako at saka hindi ko alam kung papatol siya sa isang tomboy tulad natin. Paliwanag ko naman. Alam mo, nasasayangan talaga ako kay Colleen. Sayang ang kagandahan niya. Bumagsak lang sila sa isang bar tulad nito para lang magbenta ng aliw kung kani-kanino. Nangihinayang at tila naaawang wika ng kasamahan ko tungkol kay Colleen. Ikaw Jezebel, bakit hindi mo subukang ipagtapat kay Colleen yung totoong nararamdaman mo? Ano ngayon kung hindi kanya sagutin? Ang mahalaga ay nalaman niyang gusto mo sa kanya at nasabi mo sa kanya yung dapat mong sabihin. Wala kang panghihinayang sa huli. Payo pa niya sa akin. Sige, susubukan ko. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya habang napapalunok dahil tila nakuha namin ang atensyon ni Colleen at naglakad ito palapit sa amin. Hi Jezebel, Ate Jemberlyn. Sweet na pagbati niya sa dalawang tomboy niyang tagahanga. Oh, ano Colleen? Kumusta naman yung kliyente mong pulis? Usisa ni Jemberlyn sa kanya. Agad namang nagkwento si Colleen. Ayun, galante naman pero grabe ang manyak niya. Kung saan naglalakbay yung mga kamay niya. Aba, muntik na akong hawakan sa, alam niyo na, napapahagik-hik niyang wika habang tinuturo ang kanyang private part. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy. Umiwas na lang ako nang hindi nagpapahalata tapos alam niyo ba? Ang baho ng hininga niya. Dagdag na pintas pa niya sa kanyang kliyente. Kasi amoy alak na sila. Talagang babawang hininga nila. Ang sabi ko naman. Mamayang kaunti iniwan muna kami ni Jemberlyn dahil sa sinisenyasan siya ng amo namin kaya kaming dalawa lamang ni Colleen ang natira. Nagkaroon tuloy kami ng pagkakataong makapag-usap na dalawa. Kumusta ka naman Colleen? Pasensya ka na kung hindi kita nabati kanina. Panimula ko sa usapan. Naintindihan ko naman, busy kasi kayo kanina sa paglilinis ng bar. Heto, ayos naman ako, mukhang swerte ako ngayong gabi. Tingnan mo, marami akong pera ngayon. Ang gagalante ng mga kliyente ko ngayon. Sana palaging ganito. Nga pala dahil swerte ako ngayon, heto. Ang sabi ni Colleen pagkatapos ay may pinakita siya sa akin na pera. Tip, isishare ko sa iyo. Yung swerte ko ngayong gabi. Natuwa naman ako pero magalang akong tumanggi sa kanya. Alam mo Colleen, salamat na lang. Pero sa'yo na yan. Pero nag-insist si Colleen. Ano ka ba? Tanggapin mo na. Total best friends naman tayo, hindi ba? Sige na. Nag-blush naman ako pagkarang makita ang kanyang sweet at nakakahalinang ngiti. Nakakaya naman sa'yo at saka nakatanggap na rin naman ako ng tip Sige na, itago mo na lang yan. Ang sabi ko pa sa kanya. Sige, magtatampo ako sa'yo. Biro niya noon sa akin. Napahagikik naman ako sa kanyang reaksyon. Uy, huwag ka magtampo sa akin. Sige na nga, mapilit ka Salamat ha. Wala yun, sinishare ko lang ang blessings ko. Kinikilig naman ako sa sinabing yon ni Colleen, Papa Dudut. Nga pala Colleen, pag uwi mo mamaya gusto mong sabay na tayong dalawa? Dating gawi, ihatid kita ulit sa inyo, pagbobolontaryo ko. Agad namang pumayag si Colleen. Sure. Wala rin naman akong kasama at saka nakakatakot na umuwing mag-isa. Alam mo na, nasa looban yung bahay namin, maraming siraulo. Ako ulit ang magiging guardian angel mo. Ang wika ko naman sa kanya, pa-impress kumbaga. Ang sweet mo talaga sa akin Jezebel. Kaya sobrang thankful ako at naging magkatrabaho tayo. Sweet na response naman niya sa akin. Papadudot hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Colleen na mahal ko siya dahil nga aaminin kong isa kong torpe. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy naman ang friendship namin ni Colleen. Samantala August 2016 ay nag-leave ako sa trabaho at umuwi ng probinsya. Doon ko na-miss ng sobra si Colleen. Oo, siya ang naging laman ng puso't isipan ko noon. Pero hindi lang ako makabalik noon sa trabaho dahil kasalukuyang marami pa akong inaasikasong trabaho sa probinsya. Pero pagsapit ng November 22, 2016, sa tulong ng mga kaibigan kong sina Jemberlyn at Danilo, ay nagkaroon kami ng kilig moments ni Colleen, Papa Dudut.
Colleen, nasabi na pala namin kay Jezebel yung pinagtapat mo sa amin ng isang buwan. Wika ni Danilo kay Colleen. Kitang-kita ko naman ang pag-blush niya. Ha? Sinabi niyo? Nahihiya niyang wika. Nagpatuloy naman si Jemverlyn. Naku Colleen, huwag ka nang mahiya, gusto ka rin naman ni Jezebel eh. Ano Jezebel? Colleen, harapan ninyong aminin na gusto ninyo ang isa't isa. Tila pambubuyo pa ni Danilo sa amin ng babaeng sikreto kong iniibig. Sige aminin ko na Jezebel. Totoo yung sinasabi nila na may gusto nga ako sa'yo. Naunang pag-amin ni Colleen sa akin. Ikaw naman Jezebel. Tila nasasabik namang wika ni Jemverlyn sa akin. Sige aamin na rin ako. Colleen, may gusto rin ako sa'yo. Diretso pero sinserong pagtatapat ko sa kanya. Kinilig naman ang dalawang kaibigan namin. Talaga? Kailan pa? Usisa ni Colleen sa akin. Matagal na, simula pa nung magkakilala tayo dito. Ikaw ba? Ako naman ang nag-usisa. Matagal na rin ako na-develop sa'yo. Love at first sight naman pala. Ano Jezebel, Colleen? Bakit di na kayo maging official in relationship? Tila nasasabik na wika pa ni Danilo. Sumigunda naman si Jemverlyn. Oo nga, gawin nyo ng official yung pag-iibigan ninyong dalawa. Bumaling sa akin si Colleen. Ano Jezebel? Ikaw ang bahala. Pinabaya ko na lamang sa kanyang desisyon. E di sige, simula ngayon we're officially on. Lovers na tayo. Pahayag pa ni Colleen. Kinilig naman sina Jemverlyn at Danilo habang ako ay parang lumulutang noon sa alapaap. Dahil sa sobrang kasiyahan. Napahalik din ako ng di oras sa aking bagong girlfriend. Papadudot tinago namin ang relasyon namin sa trabaho dahil ayaw naming makita yon ng mga customers ng bar. Pero kapag nasa labas ng trabaho ay hindi kami patago. Sa katunayan ay pinagtapat namin sa kanya-kanya naming pamilya ang relasyon namin at parehong sumang-ayon naman ang dalawang panig. Oo, tanggap ang relasyon namin lalo na ng pamilya ni Colleen dahil madalas nila akong hinga ng tulong noon lalo na sa pera. Papadudot 3 taon ang lumipas. Pero walang naging problema ang relasyon namin. Pero ang inaakala kong forever na kasiyahan ay napalitan ng frustration dahil isang gabi. Bigla na lamang nagkasakit si Colleen. Madalas siyang mamutla, nahihilo at dumuduwal. Colleen, mahal ko. Ano ba nangyayari sa'yo? May nakain ka bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong ko noon sa kanya. Pero imbis na sagutin ang aking tanong ay umiyak lamang ang girlfriend ko. O bakit ka umiiyak? Sandali, may problema ka ba ha? May dapat ba akong malaman? Usisa ko naman sa kanya. Sorry Jezebel, buntis ako. Pagtatapat niya sa akin. Buntis? Pero paano nangyari yun? Colleen, pinagtaksilan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ko maiwasang magselos ng todo lalo na kung iisipin kong may relasyon pa siya bukod sa akin. Hindi ko kagustuhan to. Aksidente lang ang lahat. Giit niya. Sige sabihin mo, paano siya naging aksidente? May pag-uusig na tono ng aking boses. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Kailangan ko magbigay ng aliw kahit na hindi ko gusto kasi yon ang trabaho ko. Ang pagkakamali ko lang, hinayaan ko siyang gamitin ako ng walang proteksyon. Pero Jezebel, hindi talaga kita pinagtaksilan. Nabuntis ako dahil sa trabaho ko. Yun naman ang paliwanag niya sa akin. Samantala kung totoong aksidente lang ang lahat, handa ko namang tanggapin yon. Kilala mo ba yung lalaki na kabuntis sa'yo? Usisa ko. Oo, kilala ko siya. Customer ko siya doon sa Laguna. Ang totoo niyan, nakaka-text ko siya tapos kapag kailangan ko ng pera, nagkikita kaming dalawa. Pagtatapat niya sa akin. Kung gano'n maraming beses na kayo nakita. Seryosong tanong ko. Kung madalas kasi silang nagkikita, malamang ay hindi aksidente ang lahat. Oo, pero wala talaga kaming relasyon. Maniwala ka sa akin, Jezebel. Insist ni Colleen sa akin. Kinakwartahan ko lang yung lalaki. Dagdag pa niya.
Bakit pa kailangan mong gumamit ng lalaki para kwartahan? Kulang pa ba yung perang inaabot ko sa'yo? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Confront ako sa kanya. Alam ko, Jezebel, kaso kulang. Hindi talaga sapat yung binibigay mo sa akin. Kaya kailangan kong sumideline ulit kahit na labag sa kalooban ko. Katwiran ng girlfriend ko. Bakit, magkano bang kailangan mo, ha? Agad naman niyang sinagot ang aking tanong. Malaki ang kailangan kong pera, Jezebel. Sa sarili ko pa lang kulang na yung perang kinikita ko sa pag-GRO. Tapos nagpapadala pa ako ng pera sa mga kamag-anak ko. Sige, sabihin na natin kulang at kailangan mong sumideline. Pero bakit hindi ka nag-iisip? Bakit hindi ka gumamit ng proteksyon? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Nabuntis ka niya. Tila paninisi ko sa kanya. That time kasi ay hindi ko na talaga makontrol noon ang aking emosyon. Hindi ko na namalayan kasi mainit na noon si Weebs at saka lango kami sa alak ng gabing yun. Kaya hindi namin alam ang mga ginagawa namin. Paliwanag naman niya sa akin. Sigurado kung tatakbuhan ka ng lalaking nakabuntis sa'yo. Pag-aalala ko sa kanya. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, Jezebel, ano? Ipapalaglag ko ba ang bata? Agad naman akong tumutol sa sinabi niya. Huwag mong ipalaglag yung bata. Ituloy mo na yan. Ako nang sasalo ng lahat ng responsibilidad sa anak mo. Sabay nating siyang palalakihin. Ako nang kikilalanin niyang ama. Pagbobolontaryo ko, total ay mahal ko naman siya. At kahit na tomboy ako ay handa naman ako na akuin ang responsibilidad ng isang ama. Sigurado ka ba, Jezebel? Kahit na hindi mo anak? Tila nanunubok niyang tanong sa akin. Anak mo siya, Colleen, dahil sa mahal na mahal kita, handa akong mahalin ang magiging anak mo. Kung tinanggap ko ang nakaraan mo, bakit hindi ang anak mo? Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman na tila nabunutan ng tinig si Colleen sa sinabi ko sa kanya. Tandaan mo, Colleen, mahal na mahal kita. At handa kong gawin ang lahat, guminhawa lang ang buhay ninyo ng anak mo. Paninigurado ko pa sa kanya. Papadudod, sobrang mahal ko si Colleen at hindi ko siya kayang mawala. Kaya tinanggap ko na lamang po ang nangyari kahit pinag-uusapan ako ng mga kapitbahay namin. Wala na akong pakialam sa kanila. Tinanggap din naman po ng pamilya ko ang anak ni Colleen dahil masama kong ipalaglag pa namin ang bata at nakita nilang mahal na mahal ko si Colleen. Sa kabilang banda, nagulat naman ang pamilya ni Colleen sa nangyari at hiyang-hiya po sila sa akin dahil sa ginawa ng anak nila. Papadudot, hanggang sa mga anak na si Colleen noong April 2014, hindi na namin pinaalam sa ama ng bata na nabuntis si Colleen. Ginawa ko na lang po ang lahat para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Lahat-lahat, pati sa binyag at birthday ay ako ang sumagot. Sa awa naman ng Diyos ay malusog at mataba naman ang anak ni Colleen na si JR. Napamahal na rin sa akin ng sobra ang anak niya at tinuturing ko itong parang sarili ko ng anak. Mahal na mahal ko po sila. Papadudot, at feeling ko ay isa na akong tunay na lalaki. Akala ko ay magiging isang masayang pamilya na kami ni Colleen pagdating ng kanyang munting anghel. Pero nagkamali ako dahil wala kaming kalam-alam na isa palang pagsubok ang darating sa amin. Nagkasakit noon ang anak ni Colleen na si JR at na-confine sa ospital. Na mga panahong ding yon ay gipit na gipit kami sa pera. Lakasan mong loob mo at saka magdasal lang tayo sa Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos si JR. Wika ko kay Colleen habang pinapalakas ko ang kanyang loob. Wala tayong perang pambayad dito sa ospital. Wala tayong perang pambili ng gamot. Sinubukan ko nang humingi ng tulong sa pamilya at mga kamag-anak ko pero wala na silang maitutulong sa atin. Gustuhin man nilang tumulong pero wala rin silang pera. Ikaw naman, baon na baon ka na sa utang. Wala nang magpapautang sa atin, Jezebel. Anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Makakaisip din tayo ng paraan. Hihingi ako ng tulong sa mga kaklase ko noong high school. Kakausapin ko din ang mga magulang ko. Baka meron silang kakilala
na pwedeng magpautang sa atin, Kulin. Lakasan mo lang ang loob mo, okay? Kaya natin to. Gagaling si JR. Naniniwala ako na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sabi ko sa kanya para naman hindi na masyadong mag-alala ang live-in partner ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang aluin. Hingan ko kaya ng tulong si Wibbs? Biglang sabi niya sa akin. Si Wibbs, yung ama ni JR? Sa palagay mo'y tutulungan tayo noon? Hindi ba, hindi mo naman sinabi sa kanya na nagkaroon kayo ng anak? Tanong ko sa kanya. Pero sa totoo lang ay tutol ako sa gusto niyang mangyari. Ewan ko pero parang may espesyal kasi siyang nararamdaman sa lalaking yon. At sobra ako nagsiselos kapag naiisip ko yon. E di ipagtatapat ko na sa kanya na may anak kami. Hirit pa ni Kulin sa akin. Jezebel, buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya handa akong kapalan ng aking mukha sa kanya. Dagdag pa niya. Hindi naman sa pinagbabawalan kita pero Kulin, baka masaktan ka lang sa gagawin mo. Lalo na kung hindi ka niya kilalanin. Hindi niya akuin si JR bilang anak niya. Pag-aalala ko. Pero mapilit si Kulin. Susubukan ko pa rin kahit na magmakaawa pa ako sa kanya. Gagawin ko basta para kay JR, ang sabi pa niya sa akin. Papadudot habang nasa ospital pa kami, ay pakaramdam ko ay naitsapwera ako dahil silang magkasama sa oras-oras. Nakatingin lamang ako noon sa kanila at aaminin kong nagsiselos ako. Pero inisip ko na lamang na para kay JR ang lahat. Samantala'y gumaling din ang bata sa awa ng Diyos. At lahat ng gastos sa ospital at gamot ay tatay niya ang sumalo. Simula po noon ay parang nagbago na ang lahat. Alam ko na mahal din ako ni Kulin pero pagkatapos siyang sulsulan ng nanay at mga kapatid niya ay bigla na lang nagbago at nag-iba ang kinakasama ko. Saan ka galing ha? Nakita ba kayo ni Wibbs? Diretsang tanong ko kay Kulin. May nakapagsabi kasi sa akin na madalas magkita ang dalawang yon. At bilang tomboy ay naroroon pa rin sa akin ang insecurity na makabas piliin ni Kulin si Wibbs dahil lalaki ito. Nagkita nga kami ni Wibbs pero pinag-usapan lang namin yung tungkol sa anak namin. Pagtatapat niya sa akin. Pero bilang isang babae ay meron din akong intuition at ramdam na ramdam ko na hindi lang yon ang nangyari. Yun lang ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Usisa ko pa sa kanya. Oo, bakit? Nagdududa ka sa akin? Hindi ka naniniwala? Bigla niyang depensa sa kanyang sarili. Hindi, diretsahang diin ko sa kanya. Alam mo, kung anong problema sa'yo? Masyado kang seloso. Sa puntong yon ay kinumpronta ko na si Kulin at inihag ko sa kanya ang aking saloobin. Oo, tama ka, nagsiselos nga ako. Pero hindi mo maiaalis sa akin na magselos. Lalo na't kinukonsinti ka ng mga magulang mo. Nakita ko naman ang pagtataka sa kanyang mukha. Ano ba yung mga sinasabi mo ha? Alam kong sinusulsulang ka ng kapatid at nanay mo na maglalapit kay Wibbs kasi siyang may pera. Sinusulsulang ka nila na makipagkita kay Wibbs ng patago nang sa ganun mahuli mo ulit ang loob ng lalaking yon at makwartahan. Pagpapatuloy ko. Ever since naman kasi ayaw sa akin ng pamilya ni Kulin dahil ayon nga sa nasagap kong balita sa mga marites na malapit sa kanila, wala raw mapapala sa akin si Kulin dahil bukod sa tomboy lamang ako ay madalang pa akong mag-abot sa kanila. Gusto nilang ilakad si Kulin sa mas mayaman at syempre sa tunay na lalaki. Huwag mong idamay ang pamilya ko kasi wala silang kinalaman dito. Pagtatanggol naman ni Kulin sa kanyang pamilya. Anong wala? Sino bang kasama mo kanina noong nakipagkita ka kay Wibbs? Ang mama mo hindi ba? Ibang klase naman yung source mo, Jezebel. Sarkastikong balik sa akin ang partner ko. Sa totoo lang Kulin, nagtatampo na ako dyan sa pamilya mo. Alam ko naman na hindi sila boto sa akin, pero pinaplastic nila ako noon. Kung nagbibigay ako ng pera. Pero nung nawalan na ako ng pera at dumating si Wibbs na mas mapera para silang mga langaw na nagsilipatan, sabi ko sa kanya.
Kung ganun pala ang tingin mo sa pamilya ko, mabuti pang magkalimutan na lang tayo. Banta ni Colleen sa akin. Yan lang naman ang gusto mo eh. Gumagawa ka talaga ng paraan para mag-away tayong dalawa. Para may dahilan ka na para hiwalayan ako. Pag-akos-ako sa kanya. At ako pa ngayon ang binaligtad mo. Sige Jezebel, maghiwalay na tayo. Hindi ako natatakot. Hindi ka malaking kawalan sa akin. Sa puntong yun ay lumabas na ang totoong kulay ng partner ko. Di ayan, lumabas na din ang totoo na pineperahan mo lang ako. Kung sa bagay, ano pa ang aasahan ko sa isang Magdalenang tulad mo? Ngunit hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang makatikim ako ng sampal mula kay Colleen. Siguro nga maaaring prosti ako, pero wag mong husgahan ang pagmamahal ko sa iyo. Minahal kita ng totoo, Jezebel. Tinanggap kita kahit na ano pang kasarian mo. Hindi kita minahal para lang sa pera. Alam yan ng Diyos. Wala kang karapatan na hamakin ang pagkatao ko, Jezebel. Kasi wala kang alam tungkol sa akin. Diin pa niya. Yun nga eh. Wala nga akong alam sa iyo kaya pinagsamantalahan mo naman ako. Dugtong ko. Punong-puno na kasi ako noon, Papa Dudut. Alam mo Jezebel, kung maaga ko lang nalaman na ganyan pala ang ugali mo, matagal na siguro kitang hiniwalayan. Sige, maghiwalay na lang tayo. Ipapakita ko sa iyo na kaya kong mabuhay nang wala ka. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago siya tuluyang nagpasya na makipaghiwalay na sa akin. Papadudot, sobrang sakit ng nararamdaman ko noong umalis sila dahil sobra ko po silang minahal. Kaya parang nawalan po ako ng gana sa buhay. Hindi na po ako pumapasok sa trabaho at palagi akong nasa barkada at nagiinom. Palagi ko po silang naiisip at naiiyak ako tuwing nami-miss ko sila. Kaya nga ang daming nagsasabi sa akin na ang tanga-tanga ko daw. Papadudot, 1 buwan po akong halos puro inom na lamang kaya hindi naglaon ay natanggal na po ako sa trabaho. Ngunit naisip ko na kailangan kong bumangon kaya sinubukan kong magsimula ulit dahil walang mangyayari sa buhay ko kung lagi lamang akong ganito. Papadudot, naghanap po ulit ako ng trabaho para libangin ang sarili ko. At makalipas nga ang 3 buwan ay naka-move on din ako. Hanggang sa isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula kay Colleen. Bakit mo naman naisipan akong tawagan ha? Bakit? May kailangan ka? Malungkot kong tanong sa kanya. Pero deep inside ay gustong gusto kong marinig muli ang kanyang boses noon. Galit ka pa rin ba sa akin? Pakas din sa boses ni Colleen ang labis na kalungkutan. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Yung nangyari sa atin dati, kinalimutan ko na yon. Sagot ko naman sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako? Maya-maya'y tanong ni Colleen sa akin pagkaraan ng halos 1 minutong dead air. Hindi naman ako nakasagot kaagad dahil pinag-iisipan ko pa noon kung ano ang aking sasabihin. Mahal ko siya pero may takot pa rin sa dibdib ko na baka iwanan lang din niya muli ako, Papadudot. Sorry kasi iniwan kita noon. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo kasi mahal kita. Kaya nagsisisi na ako sa ginawa ko, Jezebel. Bumalik ka na sa akin. Pwede ba? Halos magmakaawa si Colleen sa akin. Bakit, iniwan ka na ba ni Wibbs? Mas pinili ba niya ang asawa niya kaysa sa'yo? Seryosong tanong ko sa kanya noon. Wala na ba talagang pag-asa para sa ating dalawa ha? Bato rin niya sa akin ng isa pang katanungan. Mahal pa rin kita. Pag-amin ko naman sa kanya. Mahirap kang kalimutan. Marami tayong masasayang alaala pero natatakot na akong balikan ka kasi baka masaktan lang ulit ako. Na kapag wala na akong pera, iwanan mo ulit ako. Colleen, mahal kita pero hindi ako sigurado sa iyo kung mahal mo talaga ako. Sinabi ko sa kanya ang aking pangamba. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan muli? Nakikiusap ako sa iyo. Pagkatiwalaan mo ulit ako. Pakiusap niya sa akin at saka Jezebel, si JR, hinahanap ka niya. Ikaw pa rin ang hinahanap niya bilang tatay niya. Hindi lang para sa akin,
Kaya ko to ginagawa kundi para na rin sa anak ko na sobrang napamahal na sa iyo. Dagdag pa niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng lungkot para sa bata dahil aaminin kong napalapit talaga sa akin ang anak niyang si JR. Hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Yun na lamang muna ang sinabi ko kay Colleen. Pagkatapos noon ay ako na mismo ang kusang nagputol ng tawag. Papa Dudut, aaminin kong medyo nanghihinayang ako sa nangyari sa relasyon namin. Magpa 5 years na sana kami kung hindi kami nagkahiwalay. Wala na rin po akong nasabi sa huling tawag na yon ni Colleen. Hindi ko po alam ang gagawin ko at marami pong nagsasabi na huwag ko nang ituloy ang pakikipagbalikan kay Colleen. Nalilito po ako at natatakot din na baka maulit sa akin yung nangyari dati oras na balikan ko si Colleen. Samantalay nakita ko po yung latest na post sa Facebook ni Colleen kasama ang anak niya. Nangangayayat po silang pareho at halatang hirap na sa buhay. Nakaramdam po ako ng awa pero ayaw ko siyang balikan kasi natatakot pa akong magkamali. Papa Dudut, kailangan ko po ng advice ninyo. Dapat ko bang balikan si Colleen? Mahal ko pa rin kasi siya pero takot po akong magkamali. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Jezebel. Ikaw ang makakapagsabi, Jezebel, kung dapat bang balikan si Colleen o hindi. Mas maganda kung kausapin mo siya ng harapan. Mararamdaman mo sa bawat sasabihin niya sa iyo kung sincero ba siyang makikipagbalikan o hindi. At kapag napagtanto ninyong mahal ninyo naman ang isa't isa, sa tingin ko'y wala ng rason para pigilan pa ang inyong mga sarili. Oo, at minsang nagkamali sa iyo si Colleen, pero wag mo naman siyang hindi bigyan ng second chance kung nakikita at nararamdaman mong deserve niya yon. Jezebel, nasa iyo ang desisyon. Suriin mong mabuti ang iyong mga nararamdaman. Think twice and observe carefully bago gumawa ng isang desisyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe.